Mayroong isang lihim na hindi hayag na nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng mga simpleng tao at ng mga may pambihirang buhay, at halos hindi ito nakaugnay sa swerte, mana, talento, o perpektong pagkakataon. Nagsisimula ito sa isang lugar na hindi nakikita, bago pa man ang pera, mga resulta, at maging ang mga desisyon. Nagsisimula ito sa kung paano mo pinahahalagahan ang mga bagay na mayroon ka na. Karamihan sa tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa paniniwalang magiging mapagpasalamat sila kapag bumuti na ang lahat, kapag mas malaki na ang kanilang kita, kapag nabayaran na ang mga utang, kapag nawala na ang takot, kapag pakiramdam nila ay kontrolado na nila ang kanilang buhay. Ngunit ang sikreto ng kasaganaan ay eksaktong kabaligtaran. Una, natututo kang magpasalamat, saka magbabago ang realidad. Tila napakasimple para maging totoo, at iyan mismo ang dahilan kung bakit karamihan ay binabaliwala ito. Napansin mo ba kung paano ang ilang tao, kahit kumikita ng maayos, ay patuloy na nakikipagbuno sa pera, laging balisa, laging nasa sukdulan ang damdamin, habang ang iba, na mas kaunti ang mayroon, ay tila may gaan na umaakit ng mga pagkakataon. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang kalagayan ng isip. Ang takot na hindi ka sapat, ang pangamba sa kakulangan, ang walang tigil na pag-aalala sa mga bayarin, paghahambing, panggigipit mula sa lipunan, lahat ng ito ang humuhubog sa enerhiya na iyong ibinubuga sa buhay. At ang buhay ay tumutugon sa eksaktong kaparehong tono. Ang mga nabubuhay sa panloob na kakulangan ay umaakit ng panlabas na kakulangan. Ang mga nabubuhay sa panloob na kaguluhan ay nakikipagbuno sa panlabas na kaguluhan. Ang pasasalamat ay hindi lang basta palamuti sa mga motivational quote. Ito ay isang panloob na susi na nag-aayos ng lahat. Kapag nagpapahayag ka ng pasasalamat, sinisenyasan mo ang iyong subconscious na ikaw ay ligtas. At kapag kinilala ng subconscious ang kaligtasan, ititigil nito ang pagsasabotahe ng mga desisyon, ititigil ang paghadlang sa mga pagkilos, at ititigil ang pagpigil sa paglago. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang hindi sila umuunlad dahil kulang sila sa kaalaman sa pamumuhunan, edukasyon, o mga pagkakataon. Ngunit sa ugat nito, halos palagi, ang problema ay emosyonal. Ito ang pamumuhay na laging may pangamba na may masamang mangyayari. Ito ang paggasta ng pera upang pawiin ang pagkabahala. Ito ang pagtatrabaho na hinimok ng takot, hindi ng layunin. Ang tanong na halos walang sinumang nangangahas magtanong ay, sinusubukan ko bang makamit ang kasaganaan sa pamamagitan ng pagtakas sa takot sa halip na bumuo mula sa pasasalamat? Dahil ang anumang pinagtutuunan mo ng pansin ay lumalago. Kung nakatuon ka sa kung ano ang nawawala, dumarami ang pakiramdam ng kakulangan. Kung nakatuon ka sa kung ano ang mayroon ka na, lumalawak ang pakiramdam ng kasaganaan. At tumutugon dito ang iyong katawan. Tumutugon dito ang iyong isip. Tumutugon dito ang iyong pag-ugali. Tumutugon dito ang iyong buhay. Nagkaroon ng panahon sa buhay ko na halos wala akong anumang pag-aari. Naglilipat-lipat ako sa iba't ibang pansamantalang trabaho, walang direksyon, walang linaw, walang nakikitang hinaharap. Walang plano, walang seguridad, walang kaginhawaan. Pagkadismaya lamang ang naroon. At ang pinakakakaiba ay, sa panahong iyon, hindi lang ako nagrereklamo tungkol sa kawalan ng pera, nagrereklamo ako tungkol sa lahat. Ang panahon, mga tao, pamilya, mga pagkakataon, ang aking edad, ang lungsod, ang pamahalaan, ang aking sarili. At habang mas nagrereklamo ako, mas tila kinukumpirma ng lahat sa paligid ko na ang buhay ay talagang mahirap, walang utang na loob, at hindi patas. Hanggang sa isang araw, matapos kong makatagpo ng bagong paraan ng pag-iisip, naharap ako sa isang ideyang halos nakakasakit sa isang taong nakakulong sa kakulangan. Magsimula sa pagpapasalamat bago ka pa magkaroon ng malinaw na dahilan para magpasalamat. Parang isang insulto iyon sa aking paghihirap. Paano magiging mapagpasalamat ang isang taong halos walang direksyon? Gayunpaman, may isang bagay sa loob ko na nagpasya na subukan ito. Nagsimula ako ng may bahagyang pag-aalinlangan. Nagpasalamat ako na buhay ako. Nagpasalamat ako na may kalusugan para magtrabaho. Nagpasalamat ako na may natutunan akong bago sa araw na yon. Sa simula, pakiramdam ko ay peke ito. Ngunit may nagsimulang magbago. Hindi pera ang unang nagbago. Ito ay ang aking saloobin. Pagkatapos ay ang aking disiplina. Pagkatapos ay ang aking mga desisyon. Pagkatapos ay ang aking mga resulta. Hindi binabago ng pasasalamat ang panlabas na mundo ng sabay-sabay. Binabago nito ang panloob na mundo. At kapag nagbago ang panloob na mundo, ang panlabas ay sumusunod lamang.
Ang kasaganaan ay hindi nagsisimula sa isang bank account. Nagsisimula ito sa emosyonal na kalagayan na bumabalot sa iyo sa bawat paggising mo. At kapag binago mo ang kalagayang iyon, binabago mo ang uri ng mga pagkakataong nakikita mo, binabago mo ang uri ng mga desisyon na nangangahas kang gawin, binabago mo ang antas ng pagpupursige na kaya mong panatilihin. Ang naghihiwalay sa isang buhay na hindi umuusad sa isang buhay na lumalago ay halos hindi kailanman ang katalinuhan. Ito ay ang emosyonal na enerhiya kung saan kumikilos ang isang tao araw-araw. Ang pasasalamat ay hindi pagiging sunod-sunuran. Ang pasasalamat ay ang pag-aayon ng lahat. Ito ay ang paglipat mula sa panloob na kaguluhan patungo sa agos ng paglikha. At kapag nagsimula ang agos na iyon, walang mananatiling pareho ng matagal. May isang mapagpasyang sandali kung kailan kailangan ng isang tao na pumili kung ipagpapatuloy ang pagtugon sa buhay sa otomatikong paggabay ng kakulangan o ang kumuha ng emosyonal na kontrol sa sarili nilang kwento. Dahil ang kasaganaan ay hindi isang bagay na nangyayari sa iyo, ito ay isang bagay na nangyayari sa pamamagitan mo. Sa bawat pagrereklamo mo, pinapalakas mo sa iyong nervous system ang mensahe na ikaw ay may kakulangan. Sa bawat pagpapahayag mo ng pasasalamat, pinapalakas mo ang mensahe na ikaw ay nagtatayo. At mas tumutugon ang subconscious sa ganitong uri ng utos kaysa sa mga kagustuhan mong sinasadya. Maaari mong sabihin na gusto mong yumaman, ngunit kung sa loob mo ay nabubuhay ka ng balisa, walang kapanatagan, hindi nagtitiwala sa buhay at sa mga tao, ang iyong mga desisyon ay laging magtataglay ng marka ng takot. At ang mga desisyong ginawa ng may takot ay patuloy na nagbubunga ng limitadong resulta. Napansin mo ba kung gaano karaming tao ang nakakatanggap ng magandang pagkakataon, ngunit sinisira ang lahat dahil sa pagkabalisa, kawalan ng kapanatagan, pagiging padalos-dalos, o pagpapahamak sa sarili? Hindi sila nawawalan ng pera dahil sa kakulangan sa tamang diskarte. Nawawalan sila nito dahil sa kakulangan ng emosyonal na pagkakahanay. Ang pasasalamat ang panlunas sa siklong ito. Kapag isinasagawa mo ang pasasalamat, binabago mo ang iyong paraan ng pagtugon. Sa halip na mag-react ng depensibo, nagre-react ka ng may bukas na isip. Sa halip na mag-react ng may pagdududa, nagre-react ka ng may buong atensyon. Sa halip na mag-react ng padalos-dalos, nagre-react ka ng may pagkakapare-pareho. At ganap nitong binabago kung paano mo nilalapitan ang trabaho, pera, relasyon, at mga pagkakataon. Ngayon, gusto kong sandaling huminto, dahil kung ang nilalamang ito ay tumatagos sa iyo, kung may kabuluhan ito sa iyong buhay, ito na ang pagkakataon upang i-click ang like at mag-subscribe sa channel. Ang simpleng kilos na ito ay gumagawa ng malaking pagkakaiba upang matiyak na ang nilalamang ito ay patuloy na makakarating sa mas maraming tao na nangangailangan din ng puntong ito ng pagbabago. Kapag sinusuportahan mo ang channel, pinahihintulutan mo ang mensaheng ito na makarating sa mga taong nananatili pa rin sa kung saan ka maaaring nandoon noon. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ito nagagamit sa praktika, sa tunay na pang-araw-araw na buhay ng karamihan ng tao. Isipin mo ang isang taong nagtatrabaho ng husto, kumikita ng sahod, ngunit nabubuhay sa dulo ng buwan na may nakakasakal na pakiramdam. Sa bawat pagpasok ng pera, nakalaan na ito para sa mga utang, bayarin, at obligasyon. Ginugugol ng taong ito ang buong buwan sa pagrereklamo na maliit ang kita, na mahal ang lahat, na walang natitira. Ang resulta, nabubuhay sila sa tensyon, kumokonsumo upang pawiin ang pagkabalisa, gumagawa ng padalos-dalos na desisyon sa pananalapi, at kinukumpirma ang mismong sitwasyon na labis nilang kinakatakutan. Ngayon, ikumpara mo iyan sa isang taong kumikita ng eksaktong kaparehong halaga, ngunit sinisimulan ang buwan sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa kung ano ang dumating, kahit na ito ay katamtaman lamang. Nagsasaayos sila, nagbibigay prioridad, hindi kumikilos ng dahil sa desperasyon, hindi nagpapanik. Sa paglipas ng panahon, may kaunting nagsisimulang matira. Ang kaunting iyon ay nagiging reserba. Ang reserba ay nagiging kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagiging kalinawan. Ang kalinawan ay nagiging bagong pagkakataon. Hindi ito mahika. Ito ay isang emosyonal na pattern na lumilikha ng isang pattern sa pananalapi. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong patuloy na nagsasagawa ng pasasalamat ay nagpapakita ng mas mababang antas ng pagkabalisa, mas malaking kakayahan na gumawa ng makatuwirang desisyon sa ilalim ng panggigipit, at mas malaking pagpupursige para sa pangmatagalang layunin. At ang pagpupursige ang eksaktong bumubuo ng tunay na kasaganaan. Mayroon din itong direktang epekto sa katawan. Binabawasan ng pasasalamat ang talamak na stress.
Mas kaunting stress ay nangangahulugang mas mahusay na tulog. Mas mahusay na tulog ay nangangahulugang mas maraming enerhiya. Mas maraming enerhiya ay nangangahulugang mas maraming focus. Mas maraming focus ay nangangahulugang mas maraming resulta. At ang patuloy na resulta ay bumubuo ng kasaganaan. Nagsisimula ang lahat sa hindi nakikita. May punto sa aking paglalakbay kung saan, kahit matapos kong baguhin ang aking pag-isip, nakaramdam pa rin ako ng takot sa paggawa ng mas malalaking desisyon. At isa sa mga desisyong iyon ay ang magbukas ng sarili kong negosyo sa paglilinis. Talagang walang katiyakan. Walang anumang seguridad. Ngunit may bagong panloob na kalagayan. Sa halip na kumilos mula sa takot na mawalan, nagsimula akong kumilos mula sa pasasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataong sumubok. At ito mismo ang kalagayan na nagpahintulot sa akin na magpatuloy sa masamang araw, upang makapaglingkod ng mas mahusay sa mahihirap na araw. Upang mapanatili ang disiplina kapag walang nakatingin. Sa maikling panahon, ang simpleng negosyong iyon ay nagdala sa akin ng higit sa $100,000 sa unang taon. Hindi ang walis ang lumikha nito. Ito ay ang estado ng pag-iisip kung saan ko hinawakan ang hawakan nito sa bawat araw. Hindi lang binabago ng pasasalamat ang nararamdaman mo. Binabago nito ang iyong pinapanatili. At ang iyong pinapanatili ay tiyak na lumalago. May punto kung saan ang pasasalamat ay hindi na lamang isang emosyonal na gawain at nagiging isang estratehikong puwersa. Dahil ang iyong nararamdaman ang nagtatakda kung paano ka kumikilos, at kung paano ka kumikilos ang nagtatakda ng lahat ng iyong itinatayo. Karamihan sa tao ay hindi nagtatagumpay dahil sa kakulangan ng kakayahan, bumabagsak sila dahil kumikilos sila araw-araw sa isang panloob na kalagayan ng patuloy na tensyon. Gumigising na sila na pagod na. Nag-aalala na. Sinusubukan ng protektahan ang sarili mula sa isang araw na hindi pa nagsisimula. At kapag may nabubuhay ng ganito, ang lahat ay nagiging pasanin. Ang trabaho ay nagiging pasanin. Ang mga bayarin ay nagiging pasanin. Ang pera ay nagiging pasanin. Ang mga relasyon ay nagiging pasanin. Ang kinabukasan ay nagiging pasanin. Ang pasasalamat ay gumagawa ng eksaktong kabaligtaran. Inaalis nito ang pasanin ng pamumuhay at ginagawang pagtatayo ang pamumuhay. At kapag ang pamumuhay ay nagiging pagtatayo, kahit ang mga problema ay binibigyang kahulugan bilang hilaw na materyal. Napansin mo ba kung paano ang dalawang tao ay maaaring makaranas ng parehong kahirapan sa pananalapi at magkaroon ng ganap na magkaibang kapalaran? Ang isa ay nagiging biktima, umiiwas, nagtatanim ng sama ng loob, sumusuko. Ang isa naman ay nagsasaayos, natututo, umaangkop, nagpapatuloy at lumalago. Ang pagkakaiba ay hindi sa dami ng nawawala. Ito ay nasa emosyonal na estado na pinili ng bawat isa upang harapin ang yugtong iyon. Ang mapagpasalamat na isip ay hindi nagpapanik. Naghahanap siya ng solusyon. Ang isip na walang pasasalamat ay nagpapanik bago pa man mag-isip. At ang pagpapanik ay hindi kailanman nagtatayo ng kasaganahan, pinapabilis lang nito ang mga pagkakamali. May direktang ugnayan ang pasasalamat at emosyonal na katalinuhan. Ang mga taong may pasasalamat ay nagpapakita ng mas mahusay na pagpipigil sa sarili, mas mataas na pagpapaubaya sa pagkabigo, at mas matibay na kakayahang ipagpaliban ang agarang kasiyahan para sa mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Sa praktikal na termino, ito ang nagtatangi sa mga patuloy na nag-aayos ng mga problemang pinansyal mula sa mga nagtatayo ng kayamanan, kalayaan, at layunin. Maraming tao ang gumagastos, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil nalulungkot sila, nabigo, nakakaramdam ng kawalan, o kawalan ng kapanatagan. Ginagamit nila ang pera bilang pampamanhid sa damdamin. Bumibili sila upang makahanap ng ginhawa. Bumibili sila upang makaramdam ng pagiging kabilang. Bumibili sila upang patahimikin ang kanilang paghihirap. At pagkatapos ay binabayaran nila ng hulugan ang sakit na iniiwasan nilang maramdaman sa oras ng pagbili. Sinisira ng pasasalamat ang siklong ito dahil ito ang tiyak na pumupuno sa kawalan. Kapag natuto kang makaramdam ng pagiging buo sa mas kaunti, nagsisimula kang magtayo ng mas may malay. At narito ang isang kapansin-pansing halimbawa ng isang taong natural na nag-apply ng panloob na pattern na ito. Si Oprah Winfrey ay isa sa mga ganoong tao. Siya ay lumabas mula sa isang napakahirap na pagkabata, na minarkahan ng kahirapan, pang-aabuso, at pagtanggi, at kahit sa gitna ng kakulangan, palagi niyang bukas na sinasabi na araw-araw siyang nagsasagawa ng pasasalamat. Hindi bilang simpleng pambobola, kundi bilang isang tunay na ugali.
Sa paglipas ng mga taon, ginawa niya itong hindi lamang isang pilosopiya sa buhay, kundi pati na rin isang makapangyarihang puwersa para sa personal at profesional na paglago. Para sa kanya, ang pasasalamat ay hindi kailanman tungkol sa paghihintay na bumuti ang buhay bago magpasalamat. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pasasalamat upang magkaroon ng puwang ang buhay para bumuti. At ang resulta ay isa sa mga pinaka-nakamamanghang kwento ng kasaganahan, impluwensya, at personal na katuparan sa ating panahon. Ngayon, tingnan natin ang kabilang panig. Mayroong mga individual na nakakamit ng katanyagan, pera, at pagkilala, ngunit nabubuhay sa isang patuloy na estado ng emosyonal na kawalan, panloob na kaguluhan, at mapanirang pag-ugali. Kapag wala ang pasasalamat, hindi kayang panatilihin ng panlabas na kasaganahan ang panloob na kapakanan. At kapag gumuho ang panloob na kasaganahan, hindi magtatagal ay susunod ang panlabas. Walang saysay na lupigin ang mundo na may pusong nakikipaglaban. Palaging naniningil ang buhay ng kapalit sa ganoong kawalan ng balanse. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa kapakanan na ang mga taong may pasasalamat ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng kasiyahan sa buhay, mas mababang insidente ng depresyon, at mas malaking pakiramdam ng layunin. At ang layunin ay ang pinakamalakas na gasolina na maiisip para sa sinumang naghahangad na umunlad ng hindi sinisira ang sarili sa proseso. Ang kasaganahan na walang pasasalamat ay nagiging sopistikadong pagkabalisa. Ang kasaganahan na may pasasalamat ay nagiging malalim na katuparan. Ang tanong na nananatili ay simple at direkta, gusto mo bang kumita lang ng pera, o gusto mong bumuo ng makabuluhang buhay habang kumikita nito? Dahil ang pasasalamat ay hindi lang umaakit ng mga yaman, umaakit din ito ng kalinawan. At ang kalinawan ay nagpapabago sa lahat. Darating ang punto kung saan titigil ang buhay sa pagsubok sa iyong lakas at magsisimulang subukan ang iyong emosyonal na karakter. Halos walang sinuman ang handa para sa yugtong ito dahil ipinapalagay ng lahat na ang kasaganahan ay tungkol lamang sa pag-ipon. Ngunit ang tunay na kasaganahan ay tungkol sa pagpapanatili nito nang hindi nawawala ang iyong sarili. Ang pasasalamat ang pumipigil sa ego na sirain ang nabuo ng pagsisikap. Kung walang pasasalamat, ang paglago ay nagiging pagmamayabang. Ang tagumpay ay nagiging paghahambing. Ang pera ay nagiging instrumento ng kapangyarihan kaysa kalayaan. At kapag nangyari ito, ang kasaganahan mismo ang nagsisimulang gumana laban sa individual. Ito ang dahilan kung bakit nakikita mo ang mga kwento ng mga taong napakabilis umangat at bumagsak din ng ganoon kabilis. Hindi sila bumagsak dahil sa kawalan ng talento, bumagsak sila dahil sa labis na panloob na kaguluhan. Isang malinaw na halimbawa ng pattern na ito ay makikita sa landas ni Mike Tyson. Pambihirang talento, napakalaking tagumpay sa pananalapi sa napakaagang yugto, ngunit halos ganap na kawalan ng emosyonal na balanse at pasasalamat para sa proseso. Ang resulta ay mga pabigla-biglang desisyon, walang tigil na hidwaan, napakalaking pagkalugi sa pananalapi, at isang buhay na nagpapalit-palit sa pagitan ng matinding kalagayan. Hindi ito paghuhusga, ito ay paglalarawan ng nangyayari kapag ang panlabas na lakas ay lumago ng mas mabilis kaysa sa panloob na katatagan. Palaging humihingi ang buhay ng kapalit sa ganoong kawalan ng balanse. At humihingi ito ng malaki. Ang pasasalamat ay nagsisilbing panangga sa pagitan ng paglago at pagkasira. Pinipigilan ka nitong ipagkamali ang kapangyarihan sa balanse. Pinipigilan ka nitong ipagkamali ang pera sa pagkakakilanlan. Araw-araw nitong ipinapaalala sa iyo na ikaw ay mas higit pa sa iyong pag-aari, at ang iyong pag-aari ay bunga, hindi kahulugan. Sa pang-araw-araw na buhay, ito ay nagpapakita ng napakapraktikal. Kapag may nagkamali, ang isip na walang pasasalamat ay nalulubog sa kawalan ng pag-asa. Ang isip na may pasasalamat ay nagsisimulang magsuri. Kapag may nagtagumpay, ang isip na walang pasasalamat ay sumusuko sa kayabangan. Ang isip na may pasasalamat ay tumatanggap ng responsibilidad. Ang isa ay nagre-react bilang biktima. Ang isa naman ay nagre-react bilang tagapagtayo. At ang pagkakaibang ito ay nagpapabago sa lahat. Malamang napansin mo kung paano ang ilang individual, kahit nagkakamali, ay palaging nakakabangon ng mas mabilis, habang ang iba naman ay tila lumulubog sa bawat pagkakamali. Hindi ito swerte, ito ay emosyonal na istruktura. Nagtatayo ng istruktura ang pasasalamat. Sinisira ng pagrereklamo ang istruktura. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroscience na kapag regular kang nagsasagawa ng pasasalamat, ang mga bahagi ng utak na naugnay sa rasyonal na paggawa ng desisyon at pagpipigil sa sarili ay lumalakas.
Habang ang mga bahagi na konektado sa matagalang stress ay nababawasan ang kanilang aktibidad. Ito ay praktikal na nangangahulugan ng mas kaunting pabigla-biglang desisyon, mas malawak na pangmatagalang pananaw, at mas matibay na kakayahang pigilan ang agarang tukso. Sa usaping pinansyal, nangangahulugan ito ng mas kaunting utang dahil sa pagiging pabigla-bigla, mas may malay na pamumuhunan, at mas malaking pagkakapare-pareho sa pag-ipon ng yaman sa paglipas ng panahon. Ngayon, tingnan natin kung paano ito naangkop sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kapag nakatanggap ka ng hindi inaasahang pera, nagpapahayag ka ba ng pasasalamat at ginagamit ito ng may malay o ginagastos mo ito sa pagdiriwang ng walang pag-isip? Kapag may lumitaw na kahirapan, nagpapasalamat ka ba sa pagkakataong matuto o nagrereklamo ka ba dahil kailangan mong harapin ang isa pang problema? Kapag ang isang tao sa paligid mo ay nakamit ang tagumpay, nakakaramdam ka ba ng inspirasyon at pasasalamat o inihahambing mo ang iyong sarili at binabawasan ang iyong sariling halaga? Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagtalima. Ito ay tungkol sa pagpili ng saloobin kung paano mo tatahakin ang mga tagumpay at pagsubok ng buhay. At ang saloobing iyon ang nagtatakda kung ikaw ay lalabas na mas malakas o mas mahina mula sa bawat yugto. Mayroong katotohanan na halos walang gustong marinig, palagi kang uunlad sa antas ng iyong emosyonal na balanse. Walang saysay na subukang magtayo ng kastilyo sa pundasyon ng pagkabalisa. Walang kabuluhan ang magnasa ng kalayaan sa pananalapi na may isip na lulong sa kakulangan. Ang pasasalamat ang hindi nakikitang semento na nagpapanatili sa pundasyong iyon na matibay habang lumalago ang lahat sa paligid nito. Kung wala ito, anumang istruktura, gaano man kaganda ang hitsura nito, ay mananatiling mahina ang istruktura. Namumulaklak ang buhay para sa mga marunong magpanatili ng kanilang natatanggap. At tanging ang mga natututong magpasalamat araw-araw. Kahit na wala pa sila ng lahat ng kanilang nais, ang makapagpapanatili nito. May antas ng kasaganahan na hindi mabibili, mamamana, o mahihiram. Ito ay maaari lamang itayo mula sa loob. At doon mismo bumabagsak ang karamihan ng tao, dahil sinusubukan nilang baguhin ang kanilang realidad nang hindi binabago ang panloob na estado na lumilikha ng realidad na iyon sa bawat araw. Ang pasasalamat ang tulay sa pagitan ng iyong nararanasan ngayon at ng nais mong maranasan sa hinaharap. Kung wala ang tulay na ito, maaaring lumukso ka ng ilang beses, makaranas ng ilang rurok sa kita, ilang sandali ng kaginhawaan, ngunit palagi kang babalik sa parehong emosyonal na panimulang punto. At patuloy na ulit-ulitin ng buhay ang parehong siklo hanggang sa magpasya kang baguhin ang pattern. Ang tanong na tunay na mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, ito ay kung paano ang iyong pakiramdam paggising mo upang kumita. Gumigising ka ba na nakikipaglaban sa Lunes o nakikipagtulungan sa araw? Gumigising ka ba na may utang na loob sa buhay o katuwang nito? Dahil ang emosyon na nararamdaman mo paggising mo ang nagtatakda ng uri ng mga desisyon na gagawin mo bago mo pa man ito mapagtanto. At ang mga desisyon ang bumubuo ng mga kapalaran. Ang pasasalamat ay hindi walang laman na positibong pag-isip. Ito ay isang muling pagtuturo ng pagtutok. Ito ay araw-araw na pagsasanay sa iyong isip upang makakita ng mga yaman kung saan dati ay mga banta lamang ang nakikita nito. Kapag ginawa mo ito, magsisimula kang makakita ng mga oportunidad kung saan dati ay pagod lamang ang nakikita mo. Magsisimula kang makakita ng mga solusyon kung saan dati ay mga problema lamang ang nakikita mo. Magsisimula kang kumilos ng may tapang kung saan dati ay pag-aatubili lamang. At ito ay nagpapabago sa lahat. Sa trabaho, magsisimula kang ilagay ang iyong sarili ng mas epektibo. Sa iyong pananalapi, magsisimula kang mag-organisa ng may mas malaking kalinawan. Sa mga relasyon, natututo kang pahalagahan sa halip na humingi. At tumutugon ang buhay. Palagi itong tumutugon. Ang pinakamalaking ilusyon ay ang paniniwala na kailangan mo munang magkaroon upang maging mapagpasalamat. Ang katotohanan ay, kailangan mo munang maging mapagpasalamat upang pagkatapos ay magkaroon ng napapanatiling paraan. Ang kasaganahan na binuo ng walang pasasalamat ay nagiging naipong pagkabalisa. Ang kasaganahan na binuo ng may pasasalamat ay nagiging lumalagong kalayaan. Magsisimula kang mapagtanto na mahalaga ang pera, ngunit hindi ito ang lahat. Magsisimula kang maunawaan na maganda ang ginhawa, ngunit hindi nito mapapalitan ang kapayapaan. Magsisimula kang makita na kahanga-hanga ang paglago, ngunit ang paglago ng hindi sinisira ang iyong sarili ay mas mahusay. At ngayon nais kong magmungkahi sa iyo ng isang bagay na simple, ngunit nagpapabago.
Sa susunod na 7 araw, tuwing umaga, bago hawakan ang iyong telepono, bago mag-isip ng mga problema, bago alalahanin ang mga bayarin, kahilingan, o hindi natapos na gawain, isusulat mo o sasabihin ng malakas ang 3 partikular na bagay na pinasasalamatan mo sa sandaling iyon. Hindi pangkalahatang bagay, totoong bagay. Maaari itong maging iyong kalusugan, isang tao, isang oportunidad, isang aral na natutunan, isang maliit na hakbang pasulong, isang bukas na pinto, o maging isang kahirapan na nagturo sa iyo ng isang bagay. At sa gabi, bago matulog, ulitin mo ang proseso na may 3 pa. Sa 7 araw, mapapakain mo ang iyong subconscious na may 42 pagpapatibay ng kasaganahan sa halip na kakulangan. At ito ay magsisimulang mag-organisa muli ng iyong emosyonal na estado, ang iyong mga pattern sa paggawa ng desisyon, at ang iyong pangkalahatang pananaw sa buhay. Hindi ito mistisismo, ito ay emosyonal na kondisyon. Ang nakagawian mong dati bumibigat sa iyo, ay maaari mo nang gawing lakas sa iyong pabor ngayon. Kung gagawin mo ito ng buong katapatan, walang halong pagdududa o pagmamadali, may magsisimulang magbago. Marahil hindi agad sa dami ng iyong pera sa bangko, ngunit tiyak sa iyong kaliwanagan, focus, disiplina, at katapangan. At ang 4 na bagay na ito, kapag magkakasabay na gumana, ay lumilikha ng anumang kasaganaan na kaya mong panatilihin. Hindi ang iyong mga hiling ang sinasagot ng buhay. Sinasagot nito ang patuloy mong inaalagaan sa iyong damdamin araw-araw. At ang pasasalamat ang pinakadirektang daan upang mapalakas ang nakabubuting enerhiyang iyon. Ang mga natututong magpahalaga sa maliliit na bagay ay naghahanda ng kanilang sarili upang pangasiwaan ang mga malaki. Kung minamaliit mo ang iyong mga hawak, palagi mong mawawala ang iyong mga nakakamit. Hindi sa dami ng iyong naiipon na susukat ang kasaganaan. Ito ay kung sino ka habang ikaw ay nagtatayo. At ang pasasalamat ang hangganan sa pagitan ng pagkabalisa at tagumpay, ng takot at paglago, ng simpleng pamumuhay at tunay na kasaganaan. Mayroong isang tuso na bitag na nagiging sanhi upang isipin ng marami na sila ay nagpapasalamat, samantalang sa totoo ay nagpapakasya lamang sila. At ang pagkakaibang iyon ang gumagawa ng malaking pagbabago. Ang pagpapakasya ay nangangahulugang pagtanggap ng mas mababa kaysa sa kaya mong maranasan. Sa kabilang banda, ang pasasalamat ay ang pagkilala sa mga hawak mo ngayon nang hindi isinasantabi ang iyong kakayahang lumikha pa ng mas marami. Nakita ko ang mga taong ginagamit ang pasasalamat bilang dahilan upang hindi umunlad, hindi magsikap, at hindi managot. Ngunit ang tunay na pasasalamat ay kabaligtaran ang ginagawa. Nagbibigay ito ng malusog na ambisyon. Nagpapataas ito ng iyong pananagutan. Pinapalakas nito ang tapang na subukang muli. Sapagkat kapag nagpapasalamat ka, nauunawaan mong mayroon ka ng kalamangan dahil buhay ka, may kamalayan, natututo, at sumusulong. At ang mga nakakaunawa nito ay hindi magpapakasya sa isang payak na pamumuhay. Isa pang mahalagang punto ay hindi lang nararamdaman ang pasasalamat kapag maayos ang lahat ng bagay. Sa katunayan, sa mga sandali ng pinakamahigpit na pagsubok doon lumalabas ang tunay nitong lakas. Kapag may nawala sa iyo, kapag may nagbigay kabiguan sa iyo, kapag bumagsak ang plano, kapag mahirap ang pera, kapag sinakop ng takot. Sa mga sandaling ito, dito nahahalata kung sino ang nagpapahinog at kung sino ang nagiging matigas ang puso. Ang mga nagpapahinog ay natututo. Ang mga nagiging matigas ay nagsasara ng kanilang sarili sa mundo. At ang mga nagsasara ng kanilang sarili ay humihinto sa paglago. May malinaw na pattern sa mga taong patuloy na yumayaman, binabago nila ang pagkadismaya upang maging pagpapabuti, hindi pagrebelde. Ginagamit nila ang sakit bilang pagwawasto sa kanilang landas, hindi dahilan para sumuko. At ito ay isang pag-ugali na maaaring matutunan. Sa bawat pagkakataong may mali at nakakahanap ka pa rin ng pasasalamat para sa aral, pinapalakas mo ang bahagi ng iyong isip na gumagawa ng solusyon, at pinapahina ang bahagi na lumilikha ng biktima. Iilan lang ang nakakaalam, ngunit may direktang ugnayan ang pasasalamat at ang iyong pagkakakilanlan. Nagsisimula kang kumilos batay sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong laging nakakaranas ng pagkalugi, kumikilos ka ng depensibo. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong nasa proseso ng pagbuo, mas malawak ang iyong pagkilos. Binabago ng pasasalamat ang pagkakakilanlan na ito mula sa kaibuturan mo. Inililipat ka nito mula sa simpleng pagtugon sa mundo tungo sa aktibong pakikilahok sa paglikha ng iyong sarili. At kapag nagbago ang iyong pagkakakilanlan, lahat ay nagbabago.
Nagbabago ang iyong pakikipag-usap sa sarili. Nagbabago ang iyong tindig. Nagbabago ang iyong mga desisyon. Nagbabago ang iyong posisyon sa trabaho. Nagbabago ang iyong paraan ng paghawak ng pera. Nagbabago ang iyong pagharap sa sariling mga kabiguan. At ito ay lumilikha ng bagong landas. Mayroon ding puntong hindi masyadong napag-uusapan, ang pasasalamat ay nagtataboy ng inggit. At ang inggit ay isa sa pinakamapanirang lason sa kasaganaan. Kapag patuloy mong inihahambing ang iyong sarili sa iba, nag-ubos ka ng enerhiya para patunayan ang iyong halaga imbes na itayo ito. Kapag nagpapasalamat ka, nagsisimula kang makakuha ng inspirasyon imbes na paghahambing. Natututo ka imbes na makipagkumpetensya dahil sa kayabangan. At ito ay lubhang nagpapabilis ng pag-unlad. Isa pang makapangyarihang epekto ay binabago ng pasasalamat ang takbo ng panahon ng iyong mga desisyon. Ang balisang isip ay nais ang lahat agad. Ang isip na marunong magpasalamat ay kayang maghintay. Ang balisang isip ay kumakapit sa anumang pagkakataon dahil sa desperasyon. Ang isip na marunong magpasalamat ay mas may kamalayan sa pagpili. Ang balisang isip ay tumatanggap ng anumang sitwasyon dahil sa takot na mawala. Ang isip na marunong magpasalamat ay alam kung paano tumanggi ng walang pagsisisi. At ang pag-alam kung paano tumanggi ay kasing lakas din ng pag-alam kung paano sumang-ayon. Ang matatag na kasaganaan ay hindi dahil sa pagmamadali. Ito ay dahil sa pagiging tuloy-tuloy. At ang pagiging tuloy-tuloy ay nangangailangan ng emosyonal na katatagan. Walang anumang pag-unlad ang kayang panatilihin ng isang isip na hindi maayos sa loob. At heto ang isang katotohanan na maraming nahihirapang tanggapin, patuloy na ibinibigay ng buhay ang kaya mong panatilihin, ayon sa iyong emosyonal na kakayahan. Kung nararamdaman mo ngayon na nawawala ang lahat ng sinisimulan mong itayo, marahil hindi ang mga oportunidad ang problema. Marahil ay nasa kung gaano pa kailangan mong palakasin ang iyong pasasalamat upang tunay na mapanatili ang paparating. Hindi lang sinusubok ng kasaganaan ang iyong kakayahan, sinusubok din nito ang iyong balanse. At lumalabas ang balanse mula sa araw-araw na pagkilala sa halaga ng iyong paglalakbay, kahit bago mo pa maabot ang iyong paroroonan. Hindi ka ginagawang kampante ng pasasalamat, ginagawa ka nitong matatag. At ang mga matatag na tao ay kayang bumuo ng anumang bagay. Darating ang sandali kung kailan mo matutuklasan na hindi pala ang mga sitwasyon ang tunay na balakid, kundi ang paraan ng iyong emosyonal na pakikitungo sa mga ito. At ang pagtuklas na ito ay parehong nagpapalaya at hindi komportable sapagkat inaalis nito ang mga dahilan at ipinagkakatiwala sa iyo ang kontrol. Tahimik na kinukuha ng pasasalamat ang kontrol na iyon. Hindi ito maingay. Hindi ito humihingi ng atensyon. Ngunit binabago nito ang lahat sa kalooban mo. Marami ang naniniwala na igagalang sila ng mundo kapag marami na silang pera, mataas na estado sa buhay at mas kilala. Ngunit magsisimulang igalang ka ng mundo kapag sinimulan mong igalang ang iyong sarili sa emosyonal na paraan. At ang pasasalamat ay isa sa pinakamalalim na anyo ng paggalang sa sarili. Sapagkat sinasabi nito, kinikilala ko kung saan ako nagmula, kung ano ang aking nalampasan, at ang halaga ng aking paglalakbay, kahit hindi pa ito perpekto. Binabago ng pagkilala sa sarili na ito ang iyong kilos at dating. Ang mga nakakakilala sa kanilang halaga ay hindi nagpapakumbaba. Hindi nila sinasabotahe ang kanilang sarili. Hindi sila tumatanggap ng mumo, emosyonal man, pinansyal, o pang-eksistensya. At binabago nito ang enerhiya kung paano ka pumapasok sa isang silid, nakikipag-usap sa isang tao, nagsasara ng negosyo, humihingi ng oportunidad, nagpoposisyon sa sarili sa trabaho, o nakikipag-ayos para sa iyong halaga. Binabago ng pasasalamat ang buong presensya mo. Isa pang puntong ilan lang ang nakakaunawa ay nililinis ng pasasalamat ang iyong emosyonal na nakaraan. Marami ang nagdadala ng sama ng loob, pagkakasala, pagsisisi, at kahihiyan mula sa mga nakaraang desisyon, kabiguan, at maling pagpili. At hanggat nananatili itong hindi nalilinis, sinisikap ng mga tao na yumaman ng may mabigat na puso. Ngunit imposible ang lumikha ng pinansyal na gaan habang nagdadala ng mabigat na emosyonal na pasanin. Pinapayagan ka ng pasasalamat na lumingon sa nakaraan nang hindi nabibitag sa kung ano ang nangyari na. Binabago nito ang mga pagkakamali bilang karanasan, ang sakit bilang pagkahinog, at ang pagkawala bilang pagkatuto. Ang mga hindi nagpapasalamat sa kanilang nakaraan, kahit sa mahihirap na bahagi, ay nananatiling nakakulong sa pagtatangkang ayusin ang kahapon at nawawalan ng enerhiya upang buuin ang kinabukasan. May direkta ring ugnayan ang pasasalamat at ang pagiging karapat-dapat.
Maraming tao ang nagsasabing gusto nilang yumaman, ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi nila nararamdaman na karapat-dapat sila rito. May dala silang di nakikitang pagkakasala sa pagnanais ng higit pa. Isang pakiramdam na ang pagnanais ng mas mahusay ay pagiging makasarili, isang maling ambisyon, isang pagtataksil sa kanilang pinagmulan. Nilulutas ng pasasalamat ang panloob na salungatan na ito. Kapag nagpapasalamat ka sa mga hawak mo na, naiintindihan mong hindi tungkol sa pagtataksil ang kasaganaan, ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa sariling kwento. Ito ay tungkol sa paggamit ng maayos ng mga pagkakataong ibinigay sa iyo ng buhay. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng ipinagkatiwala sa iyo. At ang mga nagpapahalaga sa kanilang natanggap ay naghahanda ng kanilang sarili upang makatanggap ng higit pa. Ang pasasalamat ay hindi pagsuko, ito ay pagkahanay sa sariling dignidad. Isa pang makapangyarihang epekto ay binabago ng pasasalamat ang iyong pananaw sa oras. Ang balisang isip ay nabubuhay sa hinaharap. Ang isip na puno ng hinanakit ay naninirahan sa nakaraan. Ang isip na marunong magpasalamat ay nabubuhay sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan ginagawa ang mga tunay na desisyon. Sa kasalukuyan ka nag-aaral, nagtatrabaho, nag-invest, pumipili, nag-aayos, nagtatayo. Ang mga nakakulong sa nakaraan ay napaparalisa. Ang mga labis na nag-iisip sa hinaharap ay nawawalan ng pag-asa. Ang mga nabubuhay sa kasalukuyan ay nagtatayo ng paunti-unti. Ang kasaganaan ay hindi itinatayo sa biglaang emosyonal na pagtalon, ito ay itinatayo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagkilos. At ang pagiging tuloy-tuloy ay umiiral lamang kapag ang iyong isip ay nasa ngayon. Dala ka ng pasasalamat sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, mayroon kang kapangyarihan. Sa labas ng kasalukuyan, pagkabalisa o pagsisisi lamang ang iyong kapiling. Mayroon ding isang detalye na muling humuhubog sa buong takbo ng buhay, mas nakakayanan ng mga taong marunong magpasalamat ang katahimikan ng pag-unlad. Hindi lahat ng yugto ng kasaganaan ay maingay. May mga panahon na ikaw ay nagtatanim, nag-aayos, natututo, nagkakamali, nagpapahinog, lahat ng walang nakakakita. Ang isip na walang pasasalamat ay nabibigo sa yugtong ito. Gusto nito ng agarang papuri. Gusto nito ng agarang kasiyahan. Ang isip na marunong magpasalamat ay nauunawaan ang proseso at ang takdang panahon nito. At iyon ang dahilan kung bakit mas mahusay nitong natitiisan ang di nakikitang yugto ng pagbuo. Ang mga maagang sumusuko ay halos palaging ginagawa ito hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil hindi nila kayang tiisin ang katahimikan bago pa lumabas ang mga resulta. At pinapalakas ng pasasalamat ang mismong di nakikitang katatagan na ito. Sa isang punto, matutuklasan mong ang kasaganaan ay hindi isang pangyayari, ito ay isang progresibong estado. Ito ay isang bagay na unti-unting nabubuo mula sa kalooban hanggang sa umapaw palabas. At kapag naunawaan mo ito, hihinto ka sa desperadong paghabol sa mga resulta at magsisimulang lumakad ng matatag patungo sa mga ito. Hindi pinapabilis ng pasasalamat ang takdang panahon ng buhay. Ngunit pinipigilan ka nitong mawala ang kahulugan ng iyong landas habang lumilipas ang panahon. At iyan, sa kanyang sarili, ay isang malalim na antas ng yaman. May tahimik na transisyon na nangyayari kapag ang pasasalamat ay lumalagpas sa simpleng ehersisyo ng isip at nagiging otomatikong refleksyon ng iyong pagkatao. Sa puntong ito, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili na magpasalamat. Nagbabago ang iyong pananaw. Nagbabago ang iyong paningin. At kapag nagbago ang paningin na iyon, nagbabago rin ang realidad na iyong nakikita. Magsisimula kang matanto na ang kasaganaan ay hindi lang napapanatili ng malalaking tagumpay, kundi ng maliliit at di nakikitang ugali na walang pumupuri. Ang iyong reaksyon sa pagkaantala, pagpuna, pagtanggi, pagkalugi, pagkabigo, o sa isang panahon ng paghihintay, ang mga reaksyong ito ang tunay na nagpapakita ng antas ng iyong panloob na kasaganahan. Iniisip ng maraming tao na magiging mapagpasalamat sila kapag malakas na sila. Ang totoo, saka ka lang magiging malakas kung matututo kang magpasalamat kahit mahina ka pa. Sapagkat sa yugtong ito hinuhubog ang iyong isipan. Sa yugtong ito pinatitibay ang iyong pagkatao. Sa yugtong ito ka nagpapasya kung magiging tao ka ng katatagan o tao ng pagtatayo. Isa pang malalim na pagbabagong hatid ng pasasalamat ay ang kaugnayan mo sa pagpupunyagi. Ang isipang walang pasasalamat ay napapagod bago pa man magsimula. Ang isipang may pasasalamat ay napapagod, ngunit hindi ito sumusuway sa proseso. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagod ng katawan at pagod ng damdamin. Ang pagod ng katawan ay napagagaling ng pahinga.
Ang pagod ng damdamin ay nagmumula sa pakiramdam na walang tunay na saysay ang lahat. Binabalik ng pasasalamat ang kabuluhan. Kapag may kabuluhan, hindi naninira ang pagpupunyagi, bagkus ito ay nagpapabago. Nagsisimula kang maunawaan na hindi lahat ng araw ay magiging madali, ngunit bawat araw ay maaaring maging marangal. Hindi lahat ng araw ay magdadala ng tagumpay, ngunit bawat araw ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pagbabagong ito sa pananaw ang pumipigil sa iyo na iwan ang mga proyekto sa kalagitnaan. Karamihan sa mga tao ay hindi sumusuko dahil sila ay nabigo, kundi dahil nawalan sila ng direksyon. Pinoprotektahan ng pasasalamat ang kabuluhang iyon. Mayroon ding banayad, ngunit lubhang makapangyarihang epekto, binabago ng pasasalamat kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili kaugnay ng iba. Ang taong walang pasasalamat ay patuloy na inihahambing ang kanyang sarili sa iba. Ang taong mapagpasalamat ay nakatuon sa pagpapabuti ng sarili. Ang isa ay nakikipaglaban ng patuloy sa mundo, ang isa naman ay nagbubuo sa kanyang sarili. Kapag inihambing mo ang iyong sarili, lagi kang makakahanap ng mas magaling, mas mabilis, mas mayaman, o mas kilala. Nagbubunga ito ng pakiramdam ng kababaan o kayabangan, dalawang lason sa kasaganahan. Kapag nakatuon ka sa pagpapabuti ng sarili, lumilikha ka ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Ito ay maliit, tahimik, at patuloy. At ang tuloy-tuloy na pag-unlad ay laging nagwawagi sa emosyonal na pagmamadali. Binabago din ang pasasalamat kung paano ka lumalapit sa mga pagkakataon. Ang kaisipang nangangailangan ay tinitingnan ang bawat pagkakataon bilang tanikala ng buhay, bilang kaligtasan. Ang kaisipang mapagpasalamat ay tinitingnan ang mga pagkakataon bilang kasangkapan. Ang isipang nangangailangan ay kumakapit agad. Ang isipang mapagpasalamat ay masusing sinusuri. Ang isipang nangangailangan ay sumasama dahil sa takot na maiwan. Ang isipang mapagpasalamat ay pumipili ng may linaw ng layunin. Pinipigilan ka ng pagkakaibang ito na magtayo sa balubaluktot na pundasyon. Hindi lahat ng kumikinang ay nagtatagal. Hindi lahat ng pagkakataon ay tamang landas. Ang pagkatutong maghintay ng may pasensya ay direktang bunga ng pasasalamat, dahil ang mga nakakakilala sa halaga ng kasalukuyang sandali ay hindi nagpapanik sa kinabukasan. Sa huli, ang tunay na kasaganahan ay tungkol sa pagkatuto kung paano lumakad na ang puso ay nakahanay sa paglago. At ang pasasalamat ay tiyak na pagkakahanay na yon. Hindi nito tinatanggal ang mga hamon, ngunit sinisiguro nitong malampasan mo ang lahat ng ito nang hindi nawawala ang iyong sarili. Sapagkat kapag nawawala ka sa iyong sarili, walang panlabas na pakinabang ang makakapantay. Ngunit kapag natagpuan mo ang iyong sarili sa kalooban, anumang panlabas na pakinabang ay nagiging natural na bunga. At habang ang lahat ng ito ay nahuhubog sa iyong kalooban, isang bagay ang nagsisimulang luminaw, hindi lamang binabago ng pasasalamat ang iyong nararamdaman, tahimik nitong binabago ang takbo ng iyong mga desisyon, iyong mga gawi, at iyong kapalaran. Minsan, ang taong pinakamalapit sa iyo ay eksakto kung nasaan ka noon, tahimik na nilalabanan ang takot, utang, kawalan ng kapanatagan, pagkabalisa, at ang pakiramdam na mas marami pang pwedeng mangyari sa buhay. Ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Marahil ang mensaheng ito ang eksaktong kailangan nila upang gisingin ang isang bagay sa kanilang kalooban. Kaya, kung tumatagos ito sa iyong puso, ibahagi ang nilalamang ito ngayon din sa espesyal na taong alam mong kailangang makarinig nito. Minsan, ang isang simpleng kilos mula sa iyo ay maaaring maging simula ng isang malaking pagpihit sa buhay ng isang tao. At habang ginagawa mo iyan, manatiling nakasubaybay para sa mga susunod na hakbang, dahil hindi nangyayari ang pagbabago sa isang iglap, ito ay tuloy-tuloy na nangyayari. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama, magkikita tayo sa susunod na video.